Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dudugtungan natin ang ating patuloy na tinatalakay kaugnay sa batas ng mga bata. At ngayon ay nasa ika-51 na bahagi na po tayo at papasok na po tayo sa pagtutuli. So, ang pagtutuli mga kapatid ay kabilang ito sa mga likas na kaugalian ng isang Muslim sa paglilinis. So, ang pagtutuli ay tinatawag na paglilinis o pagdadalisay. Mayroon nga bang pagtutuli pati sa mga kababaihan? Inshallah darating po tayo dyan. Kung mayroon bang tinatawag na pagtutuli sa mga kababaihan o lalaki lang ba ang tinutuli? So, ngayon ang kukunin muna natin ay ang pagtutuli ay kabilang sa aral ng Islam. Kaya nga po sa Pilipinas, ang mga kababayan nating mga hindi Muslim ay tuli dahil tayo ang nakita nila. Ang mga ninuno nilang mga Muslim ang nakita nila na tinutuli. Kasi kabilang po sa aral ng Islam ang pagtutuli. Kabilang po sa aral ng Islam ang pagtutuli. At kabilang po yan sa paglilinis. Likas yan na kaugalian natin, likas. Original na kaugalian natin ang pagtutuli. Kaya yung bata pa lang tutuliin na, at darating tayo dyan kung kailan ba dapat magsisimula ang pagtutuli. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya, summa awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. So nagbigay kami, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo Muhammad, ng revelasyon na sundin mo ang pananampalataya ni Abraham o Ibrahim alayhi salam. Ayon sa hadith ni Muslim o hadith na sahih, na si Ibrahim alayhis salam ay tinuli sa edad na 80. Subhanallah. Pero alam niyo ba yung mga tao noon ang hahaba ng mga edad nila? 80 years old si Ibrahim alayhis salam nung si Propeta Abraham ay tinuli siya sa edad na 80. Subhanallah. Pero hindi naman pwede na ngayon na itutuliin po yung tao ngayon, 80 years old na. So hindi po maganda yon. Pero ito po yung dalil, ito po yung katibayan na kasama po sa kaugalian ng mga propeta ay tinutuli po sila. Ayon sa hadis na sahih, ikhtutina Ibrahimu alayhi salam ba'da 80 sanatan wa ikhtutina bil qudum o bil quddum. Tinuli si Ibrahim alayhi salam sa edad na 80 years old. Sa lugar na tinatawag na Qudum. So dito mga kapatid, sinabi naman sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun, ang likas na kaugalian natin ay 5 sa paglilinis. Una, al-khitan. Una dito yung pagtutuli. So tinutuli po tayo. Al-istihdad. Pangalawa yung paglilinis ng buhok sa masilang bahagi ng katawan sa ari ng mga lalaki at babae. So kabilang po yung buhok, lilinisin po yan. Kabilang po yan sa aral ng Islam. Wa natful ibat, yung buhok sa kilikili, tinatanggal po yan. Ang ibig sabihin ng nataf is hihilain. Hihilain po yan. Yan po ang sunnah. Wa qas asharib, at saka yung bigote is ito trim lang, hindi po siya gagamitan ng blade. Ito trim lang po ito. Wa taqlim al-adfar, at saka yung pagputol ng kuko. Okay, sa mga kababaihan, ang sunnah po sa atin, maging sa mga kababaihan, putulin po ang kuko. Hindi po sunnah sa mga sisters na nagpapahaba po kayo ng kuko. Hindi po yan sunnah. Ang sunnah po sa Islam, hindi po mahaba ang kuko. Huwag niyo pong gayahin ang mga hayop na mahaba ang kuko. Huwag niyong gayahin silang mga non-Muslim na mahaba ang kuko. Hindi po tunay na magandang babae ang mahaba ang kuko. Ang tunay na magandang babae, magandang dilag na Muslima, pinuputol yung kanyang kuko. Yan ang tunay na Muslima. Kasi pag kayo nagpahaba ka ng kuko, hindi yan ang tunay na katangian ng isang Muslima, ay lumalabag sa batas ng Islam. Okay? So, dapat po, hindi po kayo maabutan ng 40 days na hindi nyo maputulan ng kuko. Yung mga sisters natin, nahahaba ng kuko, ilang buwan na, hindi pinuputulan ng kuko. Nililinis na lang, subhanallah. Yun po ay salungat sa aral ng Islam. Nagkaroon ng opinyon ng mga ulama, ang ating mga scholar, tungkol sa pagtutuli. So, ang pagtutuli ayon sa kina Imam Shafi'i, kay Imam Ahmad bin Hanbal, at ilan sa pananaw ng Malikiya,
na ito ay wajib. Obligado po ang pagtutuli, mga kapatid. Obligado po ang pagtutuli. Meron din nagsabi na ito ay sunnah, pero ang pinakamalapit sa tama ay obligado. Anong dalil? Anittabi' millata Ibrahim. Sundin mo Muhammad ang pananampalataya ni Abraham. Ito ay dalil na kinakailangan natin sundin si Ibrahim alayhisalam na siya ay nagpatuli. Sabi nga ni Imam An-Nawawi rahimahullah, kung hindi obligado ang pagtutuli, ay ang dalil at ang katibayan na obligado ang pagtutuli, makikita ng isang nagtutuli yung masilang bahagi ng tao. Kung hindi ba naman obligado, bakit mo titingnan ang kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan? At tutuliin mo siya at hahawakan mo yan. Hahawakan mo, ikaw na nurse, ikaw na magaling magtuli. Bakit mo titingnan ang kanyang ang kanyang masilang bahagi ng katawan kung hindi obligado? So yun ay dalil na obligado talaga ang pagtutuli, kasi yung masilang bahagi ng katawan na hindi pwede makita ni numan ay makikita na magtutuli sa'yo. Pangalawang katibayan na dalil na banggit ni Al-Ghazali sa Al-Wasit, na ang dalil na ito ay obligado, babawasan ang hihiwain at babawasan ang parti ng masilang bahagi ng katawan natin, which is pinagbabawal sa Islam na magbawas ng anumang bahagi ng katawan natin maliban sa kisas. Kung may karapatan ka at ikaw ay sinuntok o sinampal o sinaksak, mayroong kisas. Pero dahil hindi naman kisas to, kundi binawasan ng isang magaling sa pagtutuli, ito ay dalil at katibayan na obligado ito. Kasi bakit niya babawasan yung parte ng masilang bahagi ng iyong katawan kung ito naman pala ay sunnah? So ito ay dalil, katibayan na obligado po, mga kapatid, ang pagtutuli. Mayroong nagsabi na ang pagtutuli ay sunnah sa kalalakihan, pero hindi po ito dalil. Ang ginamit nilang dalil ay ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-khitanu sunnatun lirrijali wa makramatun linnisa. Ang pagtutuli ay sunnah, voluntaryo lamang sa kalalakihan at karangalan sa mga kababaihan. So meron nga bang pagtutuli sa mga kababaihan? Yung dalil na ito ay mahina, sabi ng ating mga ulama, mahina yung dalil na binasa natin tungkol sa ito ay sunnah sa mga kalalakihan at karangalan sa mga kababaihan. So ang pinaka tamang pananaw, ito po ay obligado po ang pagtutuli. Dadako tayo ngayon sa sino ba ang hindi na obligahan na tuliin? Sino ba ang hindi na obligahan na tuliin? So ang una na hindi na obligahan na tuliin ay ang bata na pinanganak na tuli na. Bata na pinanganak na tuli na, at meron po akong kilalang ganyan. Kumbaga, pagkapanganak sa kanya, tuli na po. So hindi na po kailangan tuliin yon. Kasi pag tutuliin mo yan, ano pang tutuliin mo, din tuli na yan. So ang natuli na ay hindi na po kailangan tuliin. Okay? Ibig sabihin pinanganak siya na wala na yung takip sa kanyang masilang bahagi ng kanyang katawan. Pangalawa na sinasabi ng ating mga ulama na exempted sa pagtutuli kapag mapapahamak siya kapag siya tutuliin, o magiging dahilan na ito'y kakasakit niya, basta mapatunayan na hindi siya pwede sa pagtutuli. So exempted din ayon sa pananaw ng karamihan sa mga ulama. At panghuli na hindi na obligahan na tuliin, mga kapatid, ay ang patay na. Ang patay na, mga kapatid, ay pinuputulan niya ng kuko, tinatanggalan ng buhok dito, sa mga kilikili, kasama yun sa pagligo sa kanya. Pero hindi kasamang pagtutuli sa taong namatay na. Kasi bakit patay na yan? Hindi na obligado sa kanya na tuliin. So yan po, mga kapatid, ang pagtutuli po ay kasama po sa aral ng Islam. At ito po ay obligado, espesyal sa mga kalalakihan. Sa inyo, mga kababaihan, anong hatol? Tinutuli rin ba kayo, mga kababaihan? Inshallah, darating tayo dyan kung mayroon bang tinatawag na pagtutuli sa inyong mga kababaihan. Pero pangkalahatan, sa aming mga kalalakihan, mayroon po kaming pagtutuli. At kabilang po yan sa aral ng Islam at ginawa na po yan ng mga unang sugo at propeta. At ito po ay obligado. Obligado po sa lahat ng kalalakihan. Kailan magpatuli? Darating tayo dyan at tatalakay natin yan, inshallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.